Banal naming Diyos, Ama na nasa langit, kami dumudulog sa inyo ngayon muli sa pagkakataong ito. Tanggapin mo kami sa salamat dahil binigyan mo kami ng oras na malaya upang ang katotohanan ng iyong salita ay muli po namin pakinggan. Maasa po kami, Panginoon, sa inyong magagawa. Kayo ang nagpapasya sa inyong pagliligtas, sa inyong pagtawag. Nawa ang bawat isa sa amin ay kumain, magusog ng iyong salita. At kayo po ang siyang may tanghal, may itaas. Tulungan mo rin po ako sa aking pag-share. Lord, tulungan mo ako mula sa ulong yung talampakan na kayong may umawak sa akin upang mahihindan ko ang iyong salita. Ang kalayaan ito. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Hinihiling po namin ito. Amen. Meron po ba tayong bagong bisita? Meron ba? Salamat. Kaya ako binabanggit to kasi itutuloy natin yung Christian warfare. At ito, hindi ako nagkakamali, Rose, part 13 ba ito? Saan ba si Rose? Part 13, ano? Okay, sa mga Christian nagmamature, talagang maintindihan niya na ang buhay natin bilang Kristiyano ay sa isang section ng ating buhay ay pakikipag laban ayon sa Bible. Alam niyo, higit doon sa salitang Christian soldier, gusto kong ito'y samaan. Hindi lang Kristiyanong sundalo, kundi Kristiyanong mandirigma. Feel niyo ba yun? Na tayong mga Kristiyano, hindi lang nakahiga sa isang malambot na kama, kundi ang mga Kristiyano ay sundalo ng Panginoong Jesucristo. Or warrior. Or mandirigma. Now, bakit ko sinasabi ito? Kasi nga, ito ang tinuturo ng Panginoong Jesucristo sa pamagitan ni Apostol Pablo. Sa buhay natin bilang Kristiyano, ay tayo ay nasasangkot sa tinatawag nating spiritual conflict or laban ng spiritual. Hindi natin ito maramdaman, and yet dahil ito yung revelation ng Bible, ito ay totoong nangyayari. At gusto kong maging aware kayo doon sa punto niyo. Now, natapos natin yung dalawang piyesa. Okay, sa chapter 6 ng Ephesians. Alam niyo ba yung unang piyesa? Belt of Truth. Yung sinturon ng katotohanan. Kasi ang sundalo, lalong-lalo na yung Roman soldier, para yan ay sandatahan mo, equip mo, kailangan siya nakasinturon. Okay? Una yun, first piece. Pangalawang piyesa, ito yung baluti. Ito yung breastplate of righteousness. Okay? Kapatid, lahat ito mahalaga. Lahat ito importante. Hindi ito aksidente. Dahil sa isang Kristiyano, siya ay sasama sa hukbo ng Diyos. Army. Nasa army tayo. Spiritually speaking. That's why in Kristiyano ito, nung laban, aktibo yung tao. Aktibo siya. Kasi pati yung mga kaaway natin na hindi nakikita, talagang hindi lang sila double time. Ito yung pinakikita ng Bible sa atin. Okay? Alam niyo, nung ako'y bagong Kristiyano, ang alam ko lang sa buhay Kristiyano noon, pumakalakpak. Umuupo, nagdadala ng Bible, kumakanta. Pero higit doon,
Meron tayong dapat na maintindihan sa buhay natin lahat. May kasangkot sa buhay natin. Talagang tinututukan tayo at gusto ng Panginoon tayo ay talagang may masandadahan kasi nga ito ay natawag natin Christian warfare. At ito meron na sinturon sa baywang. Meron na sa dibdib. Itong pangatlo nasa verse 15. At ito yung nakasulat. Ephesians chapter 6 verse 15. Let me read. At nakasuot sa inyong mga paa, bitis naman ngayon, bitis, or paa. Okay? At nakasuot sa inyong mga paa ang pagiging handa para sa ebanghelyo ng kapayapaan. Okay? Tatlo na yon. Ito yung third piece. Kasi yung pinag-uusapan natin dito, bilang sundalo ng Panginoon, ang magbibigay sa iyo ng baluti o equipment mismo ang Diyos. Kasi hindi naman talaga tayo mananalo sa mga kaaway, kundi natin isusuot yung baluti ng Diyos. So, merong sinturon, the belt of truth, verse 14, merong breastplate of righteousness, at meron ding sapatos o sandalyas sa ating paa. Kasi alam niyo po, kahit na nakabaluti ka, kahit na meron kang sinturon, sa gera, pag tinamaan ng iyong paa, hindi pilay ka. Pag pilay ka, ka makalakad. At kung ka makalakad, makanano ka makigera. So, kung hindi kayang targetin ng kaaway, ang iyong dibdib, which is mahalaga, ang iyong baywang, ang paa mo naman supposed to be, kaya dapat ang iyong paa ay nakasapatos sa gerang ito. Sige, siyempre. Ano wala rin sapatos? Ng application. Ano ibig sabihin dito? Minamahal na kapatid sa Panginoon. Tandaan natin, si Apostol Pablo ay very familiar siya sa Roman soldiers. In fact, Pablo, citizen yung Romano yan, may mga kulong yan. At Paul, familiar yan, nung nanula itsura ng Roman soldiers. Kaya, yung nagsulat nito, yung isunod niya sa Pablo, pinipicture niya talaga tayo para mga Kristiyano sa ating spiritual na kalagayan. Inulit ko ang Kristiyano, hindi lang siya sundalo, kundi isa siyang mandirigma. Yan. Isang taktika pala nung unang panahon, kahit ngayon yata nangyayari ngayon, para talunin mo ang hukbo, ang mga sundalo, yung kanilang papasuking teritoryo, ang ginagawa ng Roman soldiers na kaaway, bali pinagawan na rin kalaban. Halimbawa, o rendes sundalos. Inggawan na po rin laban, magbabaon sila ng pointed stick. Matilos na rin, kutkut do kayong gabon. Mga kahindeta, invisible na. Yung target na rin ang stick na rin, makakalad na, bitis. Kapag lumusog kayo na hindi nakasapatos, na hindi nakasandalyas, wara kang iyong paa. May tusok yan, dumayayo, paralyzed na ka. Tinulit ko, kapag ang iyong paa ay tinamaan, kahit anong baluti na nasa iyo, defensive man or offensive, ka makalaban kasi bagsak ka eh. Naintindihan nyo? So, ano yung panangga? Ano yung panlaban doon sa mga wooden sticks na yun? Matilo sa reda. Ano yung panangga? Kaliga. Yung kaliga, ang tawag doon, hindi ko alam kung tama yung pronunciation ko kasi study word ito. Pero yung Roman soldiers, kaliga, at lang balat
sapatos din, kaiba't kang karelang angkel, makatali ng ganyan, mahigpit na mahigpit. Makapal yung kanilang sapatos. Na kahit tumakbo sila, at kahit makaapak man sila sa kanilang kaaway, nung matitilos na yun, alam mo na sakit, kasi protected na rin karelang bitis. Doon sa kanilang sandalyas, na ang tawag ay kaliga. So, saan nasusbayban niyo ako? Kung babasahin nyo ang kasaysayan ni Alexander the Great, kahangahangang military man. Pero balang-balang medyo. Military yan eh. Or di Julius Caesar. Noong unang panahon, bago pa ang Panginoong Jesucristo, panahon ni Daniel, kukubkubin nila ang iba't ibang bansa. Pero yung sikreto the rest ng danos. Then, Igyan na Napoleon Bonaparte or Julius Caesar, basta ako. Kaya sila naging matagumpay, ang isang sikreto nila, yung sundalo nila, yung kanilang sapatos. Maliksik lang magalaw, mahigpit. Ano sinisimbolo nito sa ating mag-usap? Inulit ko, isuot ninyo sa inyong mga paa ang sandalyas na ito bilang paghahanda para sa Ebanghelyo ng kapayapaan. Okay, kanya, hindi tayo ang gawan eh. Isa sa target ni Satanas, diabetes mo. Uling itong tiranan o diabetes, you will be defeated. Kasumabot. Now, pag ang isang sundalo, tinamaan, ano mangyari sa sundalo? Yung sundalo sa ito, maging useless. Gamit din kayang pinuno. Kapag ang iyong sundalo ay baldado, anong isasagupa mo? Di, magiging useless ka. Kaya sakit. Isa na ang Christian tao niya ay useless tao. Kaya ang army na niyang gino. Kasi, tama ka sandalo. Puros tao mong pakyut. Okay mo magpakyut, pero mo kakalingon, kapag Christian ka, mandirigma ka. At ang tindi ng sinasabi ng Bible. Basta mo yung Ephesians chapter 6, 10, 11, 12. Ano sabi niya doon? Be strong in the Lord. Ibig sabihin, hanggat hindi ang lakas ng Panginoon ay nasa atin, hindi tayo magtatagumpay sa demonyo o sa diablo o sa kanyang kapwa. Be strong in the Lord. Ang kailangan natin sa labanan ito mismo ay ang kalakasan. Nakikinig ba kayo? Ang kalakasan ng Diyos. Kailangan kayo lakas na ng Diyos. Aliwa yung lakas ng balang ito. Spiritualing labanan. Pag ang Panginoon ay hindi natin siya nakilala ng malan. Ilang mismo dati nga doon, may papanyagutan mo. Nakonfuse tao mo, hindi. Balo ko na isabihan ko ka rin Kristiyan, kung turututuwa lalo yung magdudo. Hindi nila tatamad ng Kristiyan. Akit mo rin Kristiyan, ng matuang hini, alangan talaga, sasawa ko kay Bible, kaya gusto mag-discuss. Supposedly. Nagiging useless sila. Ano ba ang Tagalog ng useless? It's a Tagalog word. Okay. Walang pakinabang. Okay. Kasi nga, kung may tama ka, ganito yun. So, ano ang spiritual application ng kailangan ng Kristiyano at inyang sapatos? Ng application ng spiritual. O yung explain. Yung mga sapatos na yun, or kaliga, ketang lalang daret, bali nalapako lang makilos. Kanya, ma-explain kayo. Dito, sa soul, ito, pakulo, makapal yung stick. Ano yung gamit ng pako? Pag umapak sa lupa, amo katatag, stability. Spikes, right, hot nails. Spikes, pwede rin. Spikes, yun ang suot nila
Pwede, hindi pwede na meron silang sandalyas na walang pako na matulis. Kasi nga, na pwedeng mag-slide. Kailangan pag umapak sila, matatag sila, at kapag sila ay may kaaway, makita mo, nakatayo sila. So you see, yung mensahe na ibig sabihin tamo, para kayo makatayo. Sa lahat ng pakana, sa lahat ng lalang, ng kaaway. Yan, share kayo, i-correct kayo. Yung paghahanda rito, hindi yung pangangaral ng ebanghelyo o pag-share ng gospel. Aliya pa ang tito. Okay. Yung pang uisipan, o ng Christian kayo, mag-share kayong kagad gospel. Anong masama doon? Wala akong sinasabing masama doon. Pero, kapag ginamit yung talata, paghahanda sa ebanghelyo para ako mag-evangelize, akong teksto ito, gusto ko dito. Impis sasabihan kayo yung laban mo kay Diablo. Mag-evangelize, mali ito. Mali ang konteksto ito, mali yun. Huwag mo na yun. Ano ba itong paghahanda? Paghahanda, muli sabihan, stability. Kailangan matatag pa mo. Kailangan nakatayo. Kailangan alam mo yung posisyon. Kailangan alam mo tayo mo. Kailangan mo yun. May sambutan ng kalaban. Nung may kasapatos mo, hindi nakasuot ng mahusay. That is the point. So, ang Kristiyano, higit sa lahat, dapat tingnan talakad. Hindi pa ng compromise. Bakit ang problema ng Pilipinas? Kung bakit ang kita mo? Bakit hindi mo alam? Educate na kayo mo kasi bayo maintindihan. Dahil yung problema ng Pilipinas, alay talakad. Yung leaders, alalang talakad. Kanya naman yung Pilipino. Naging kultuta mo bansa. Hindi na yung burikong politiko. Alay na problema at namin yung talakad ko. Hindi na yung buriko. Kaya kami inisip Kawawang Pilipinas, kawawang konstitusyon, kawawang batas, kawawang bansa, kawawang mga Pilipino. Why? Politiko na, malalim talaga na. Kaya tayo nag-divide. Yun. Dahil wala tayong tayo, napanwalan. Kaya magbilib Hindi nang talakad. Ang politikong hinitang respeto yun. Kulay berde ngayon, mamaya, kulay pula. May nawata mo. Karamihan sa ating mga senador, congressman, alalo kayong hulog. Kaya kapag ikaw may gustong politiko, nisip na ka, nisip na ka. Nisip ka. That is my point. Anya magandang bansa, alalang talaga, nakatang pa naman ito. Isalita hindi mo yakino. Agyang nakulong niya. Agyang likuan niya yan. Nakalabalimbing. Bala na ang politika Alam, professional yan. Politiko ulit. Gustong politiko, kanyaan talaga yan. Hindi mo alam kung sino nagsasabi ng tama. Now, nakulong siya ng 7 taon. Iyan mo medyo wala mo respeto ng politiko I may be wrong, pero sabihan ko mo kasi iyan tinalakad. Hanggang kay yung Peter Pero din kaya yan ang mga talino lang. Kaya kanya. Siya tumayo. Consistent siya, kaya nang kaya paglaban. Mali Marcos. Yung matong Marcos. Mali, aral ka naman tayo. Brixbed, akin mo yung ganyan talakad. Hanggang kay Mete. Pero ngayon, yakit uniting. Ano na sa uniting? Dahil uniting may patay ba? Ba't ko hinahalimbawa ito? Kasi nga yun ang ating problema sa ating bansa. Mag-compromise na rin politiko.
Kung saan yung ganun. Hindi nyo ba? Now, even Christian ba? How yes. Sabi kong pakiramdaman na anak, English teacher yun. Very articulate. Very articulate. Taga Mindanao. Alam niyo ba, English sabihin natin substance. Ako siya makikinig ng vlogger nung alang substance ay itang aliway ng pagtanggol niya hindi pag-abrite. So yung pakiramdam mo ngayon. Ako ay sabihin lagyo, pero hindi ka kalagyo eh. Kampi ang kampi ni dati, kaya itong politiko. Paglaban eh, ng promero. Kampi ang kampi. Pero niya nga ito nga na linis siya na ikandalan. Ginawa ni Iguana. Good. Bakit? Kristiyano ko kasi, anak. Kakaswelo ko may karandam. Talagang gusto kong marinig yun. Nung makita kong lumihis siya, at sila lumihis na, nagbukod na ako, anak. Bakit? At yung relasyon ng Diyos. Agyang pamilya me, agyang kadikit me, agyang ninuya pa, istong kendala ng Kristo, tutuki, lakwan me. Baling pundot na kabuntok, alang-alang kang Kristo, antitay tatalakad, antitay stand. Yan ang ibig sabihin ng mananampalataya, may tayo. Kaya yung babae ito, magsalita tayo pa, oops. Nakuha mo respeto ko Makikinig ako. Kasi kaya taong baligdaran, may galang Sala sa init, sala sa lamig. Maya-maya, dito siya. Maya-maya yun consistent. May galang Given in Diyos, sinabi na ng Bible, in Revelation. Ayoko yung maligamgam. Kung mainit ka, mainit ka. Kung malamig ka. Ayoko yung maligamgam. Kaya yung kasalban na yan, supposed to be, medyo, hindi ka dapat, nasa gitna, dapat di ka mainit. Kung sa Panginoon. Sa Panginoon. Kahit ikaw lang mag-isa, yes. Kasi nga, nakasapatos ka. May tayo ka. Di ba meron tayong awit yan? Though no one joins me, still I will follow. Though no one joins me, still I will follow. Though no one joins me, still I will follow. No turning back. No turning back. I have decided, you see, ang isang tao nakasapatos, yung Kristiyano, pinasya na kayang sarili na I will obey the Lord, but me and my house, I will obey the Lord. Yung Jesus Christ, pinsalan niya po. Kahit anong gawin mo siya, sampalin mo siya, nakapanasakitan. Pero pangaras kang tatana, itong pekialaman mo yung obra ng tatana, panunggak mo rin. Man. Kaya kayang sarili, napagtanggol, nakagtanggol sarili. Pero pangaras kang Diyos, saliwaya. Yung sinit ng politiko, pinaggasaan na yung Diyos. Naalala niyo yan? In Diyos ko pa naggasan niya. Kaya ba't nalito? Alin ba? Wow naman. Wow naman. Mortal at tao. In Diyos yung Biblia. At kaya ba't in Diyos mo? Nakalag ka siya. Alam man tatalakan. Alam na sabihan. Yun. Wala sapatos. Yung kagulo Yung mali. Yung susto. That's the point. Meron kapatid ko, Mary, kapatid ko kayo. Ang kababalawi, karandao ang tito. Pakaras kang gino, talakad ka. Kang gino, aliway ni. Yabin buli sabihin niya. See, do you stand? Tumatayo ka ba? Naning talakaran ko, pastor. Ano yung tatayin ko? Naniniwala ba kayo dito, salita ng Diyos? That this is the Word of God, infallible, unique,
Maniwala kayo kay Bible, salita ni Diyos. Na kapag ako'y tumayo dito, malaman makatalakay dyan Diyos. Ako vlogger. You see? Hindi ako rito nag-entertain para bagay artista. Actually, bilang propeta, sabihin kayo, salita na ng Diyos mismo. Para mga Diyos mismo ang nakatayo sa inyo na full of His majesty and His glory. Kasi, this is the word of God. Pakiramdam yung salita ng Diyos, bala mo, alam niya ng antigira, nakagana. Pero na magsalita yung Diyos kayo. Anong sabi ng 2 Timothy chapter 3, verse 6? Anong sabi ng all scripture is breathed out by God. Lahat ng kasulatan ay hindi labas ng Diyos. At ito yung mga pakinabangan sa teaching, reproof, training in righteousness. Kasi, pag Biblia sinasabi, kay Bible, basta nila nga isayo, ano nang ginopot ng daramdaman ng salita ko, ano mga algalan. Gusto nyo na tayong Bible, salita ng Diyos, nung salita niya ng Diyos, may panginginig, may pagpapasalamat, na ito ay Word of God. This is the Word of God. This is the Word of God. At tinrain mo rin balugbong pasyasan ng kaya kang puso para baga ka nakakarinig ka lamang ng kwentong kutsero. This is the Word of God. Yan ang ibig sabihin ng tayo. Okay. Marami bang Kristiyano, minsan nagdududa na sa kasulatan? Yes. Why? Siyempre, tungin kaya kami alalam kayong gano'n. Time will come, balihan na kanitang yawa mo. Ano yun? You will get confused. At tama ka. Yan natatuto yung banwa. Yan natatuto yung ligaya. Yan natatuto yung spiritual. Hindi natatuto yung demon. Hindi natatuto yung church. Hindi natatuto yung mga bagay ng Diyos. Hindi natatuto yung mga eternity. Darating sa iyo yun. You know why? Dahil hindi ka tumateo. This is the Word of God. Kailan lang yung magsalita na yung Bible, gawa yung tao. Porta ng miso din kayo, pamagala. Baru may topic dito na, kareng anak, kareng yung newly baptized. Reading the Bible. At kailangan kayong basta yung Bible. It's supposed to be, porta ng Kristiyano, kung tutwa ka. Ako, sabi ko kayo, hindi ba sinasabi ko sa inyo madalas? Hindi kami ganini, paurong na kami. Physical. Paurong na ako physical eh. Dakal na ako tama eh. Dakal na ako daron naman. Ano yun, magsalita ka magiging, bangis na ako. Hindi na eh. Sa Agustin Risa, nakikibit na talaga. Kaya kay Jesus. Physical, paurong. Patuwa na ka eh. Patsura ka, paputla ka. Eh, ayaw mo itsura mo yan eh. Diyan, may pamilya kayo, patang matuwa na kayo. Eh, mga bagong break matulong yung bunso eh, patang matuwa na kayo. Marami ka kalatrato. Anyang anak na, balo kaya kalating mo ito. Pero po ang atin mo, senior kayo, lawen mo rin yung nakakapatid. Yung kahit ng bunso yan, kaya kamatuwa hindi rin tsura. Pamigriyo nyo lang, hindi yung dako. Ito pang nakaano, matwala pa yung tsura kayo. May kami. Anyang anak, balo ba? Pero lang, pati senior na kayo. Bakit? Mga bulok na kayo eh. Naano pang iporma mo? Kaya alis yan, picture yan, picture. Yan mo na ako picture. Pwede ba? Di kayo naman, anak kayo. Pero ako di. Paano mo? Totoo. Nakabusit na lang ng matwag yung picture. Ating kibit. Ating makasimaw, ating malangi. Totoo naman eh. Totoo naman yan. Pero wala mo rin ang anak. Wow, hallelujah. Eh kung sisipin ka rin ang anak, kaya mo kanya na edad. Naku po, kung sisipin ka rin. Gusto nyo ba picture kayo, munta kayo katang pekagulot.
Then type the yan. Siyempre, yan. Pero actually, di pa siya hindi ganun bagay. Hindi. Paano hindi maniniwala sa Bible? Lahat ng sinasabi ng Bible talaga para tayo ay kukupas. This is the Word of God. Ito ang kutang. Naniniwala ba kayo si Kristo ay pinanganak ng isang biren? Do you believe that? You still believe that? Do you believe in Trinity? That God is the Father, Son, and the Holy Spirit? Panwala niyo ito? Yes. Naniniwala ba kayo sa krus? Na tanging tagapagligtas, the exclusivity of the cross. Naniniwala ba kayo doon na hindi maraming daan patungo sa langit, hindi isa lang? God bless you. Bakit? Yan yung panahon na iti, dakalan-dalan. Yan yung dalan, alin dakalan-dalan. Doon may operamin pre. Matitiso dyan ka nung amay kabuisit kayong ginuot, kami may itong yan dalan. Alin dakalan-dalan na. May arabula ka nung kayong kapili, hindi alayan talakad. Oprah Winfrey, makawan na ito, billionaire yung article ito, magaling yung mag-host. Pero may galang. Kagalang-galang, kasi nga wala siyang tayo. Joel Austin, sikat yan. Hindi niyan talakad. Ali nga niyang bakla ka. Siguro naman. That is the point. Naniniwala ba kayo na iisang daan sa langit? Naniniwala ba kayo na malibang mag-born again ng tao, hindi siya papasok ng langit? Do you believe that? Oh, yes. Ito tayo ito. Yan ay tayo. Naniniwala ba kayo sa panahon ito na without holiness, no one will see the Lord? Oh, yes. Yun. Para sa akin, Timothy, naniniwala kayo na ba? Binuhay ng Diyos si Kristo muli mula sa mga patay? Do you believe in the resurrection? Oh, Lord, my God. Hinyo po. Nang Kristo, sinubli ang nebe. Ang ganang sitwasyon tao, atin tang karapatang magalak. Pagpuri, samba, ang ganang sitwasyon, kung si Kristo muling binuhay. Kahit may sakit ako, kahit wala akong pera, kahit anong sitwasyon ko, kung ang Panginoon ko ay muling binuhay. Anong sabi ni Kristo? Because I live, you also will live. You will live. Ngayon, yung Kristiyano, kutnang kayo. Naniniwala ka ba doon? Naniniwala ka ba sa second coming? Do you believe that? Yeah, talakad na rin. Isabihin ko kaya kayo ngayon yung panahon na iti, compromise na rin ang tao. Naniniwala tayo na si Kristo yung muling babalik. Naniniwala tayo na matatapos ang drama sa mundo at magkakaroon ng judgment. Mapapalad ang mga sumampalataya sa Panginoong Jesucristo at mabubuhay sa walang hanggan. Naniniwala ba kayo na ang dugo ni Kristo ay naglilinis ng ating mga kasalanan? You believe that? Wait na po yung punto ngayon, yung talakad ka mo. Yung talakad, subos-subi, tumatayo tayo. Basahin nga natin ang sinasabi ng Bible. Sa 2 Corinthians. Second Corinthians chapter 1. Sa verse 18, simulan natin hanggang 20. Ngunit kung paano ang Diyos ay tapat, ang aming sinasabi sa inyo ay hindi oo at hindi. Nakuha niyan? Jesus Christ, yes or no?
Hindi siya sa gitna. Sabagat lahat ng pangako ng Diyos sa kanya ay oo, assurance. Kaya sa pamamagitan niya ay aming sinasambit ang Amen. Siya'y kaluluwalhati ng Diyos. Yung 19, hindi siya, oo, hindi siya, hindi. Kundi sa kanya ay palaging oo. Paano natin ito ilalagay sa ating tayo? Well, si Jesus Christ, sa buhay natin, ganyan tayo tumayo sa Kanya. Hindi siya middle, hindi siya nasa gitna, kundi siya, si Jesus Christ, solid. Kaya nga kinakanta natin yung solid. Right? Meaning, gusto ni Jesus Christ, yung Panginoon ba mo, karapat dapat talakad ka. Pwede yung pagpuna. Hindi siya kinakapa, hindi siya swerte malas, hindi siya kinachamba. Kan Jesus Christ, alay ang salitang, kalagay ako, malaman. Hindi ka sumusutok sa hangin. Nakatitiyak ka kay